So wala tayong magagawa dyan. Yo, what's up guys? Yo, it's me Marky, ang inyong mga kasama for today's vlog. At for today's video nga pala ay part 3 na ng ating pagpe-prepare ng ating fish pan na paglalagyan ng ating fry. Expected delivery pala namin ng pagdating ng fry ay bukas pa. Kaya kailangan natin i-finalize yung ating paglalagyan. At kung makikita nyo, yan, ito yung ating paglalagyan ng fry. Medyo malinaw naman yung tubig, pero yun, malinaw naman yung tubig, pero kailangan natin siguraduhin na walang laman sa loob to. Kaya ang gagawin natin ay i-drain natin to yung ating makina pang drain. Tapos kasama rin natin ang ating bunsong kapatid. I-drain natin to, tapos papalitan natin ng bagong tubig kasi yung tubig dito ay galing pa sa kung saan man. Tumatagos lang yung tubig dito kasi hindi, medyo sira na yung mga dating sako dito, kaya tumatagos yung tubig. Kaya ngayon ay tayo ay magpapaiga at papalitan natin ng bagong tubig. Tapos syempre lalagyan natin ng konting asin para make sure na maganda ang ating tubig. Ang asin nga pala ay nilalagay para sa anti-stress ng mga isda. Nilalagyan nga pala ng abono ang fish pond para maging mataba ang lupa at maging isa sa source of oxygen yun. Kaya ayun, mas maiging bago nyo hulugan ng fry ay siguraduhin nyo mag-abono muna kayo. Tayo ay nagpapatakbo ng makina natin, pero meron na namang natrap sa ating hose, isang bayawak. Ayan ha. Ay, kawawa naman, durog na siya kasi lumabas na yung mga laman niyang iba eh. So wala tayong magagawa dyan. Magbabaklasin naman tayo ng makina natin kasi barado siya. Wawang bayawa. Sabi ko na eh, sabi ko sa kapatid ko, baka may ahas na naman. Tinaktak namin kanina, walang lumabas. Tapos yun, pagpaanda, higop na naman ng bayawak. Bayawak naman ngayon. Yung nakaraan, cobra, ngayon, bayawak. Ayan, tumatagal ang trabaho natin. Pumuna tayo ng pambaklas. Ito sa akin. Ang laki nan. Yak. Hala. Tanggal ang ulo. Bayawak yan. Hala, kawawa. Tanggal na naman katawan, no? Kawawa, sayang. Ang ganda. Nangangagat yan. Kawawa, o isang bayawak na tayo. Putol, ba't naputol sa gitna? Ba't naputol sa gitna? Guys, wasak. Tama yung kaulo, oh. Yung binibili to? Binibili? Pinalagaan? After nga pala matanggal yung bayawak, tayo ay nagsimula na dito magpaiga ng tubig. All goods naman, pero sigurado aabutin tayo ng gabi dito dahil medyo mahaba rin yung oras na kinain sa pagbabaklas ng makina. Mabuti na lamang at malakas din ang ating water pump. Isang water pump na nga lang ang ginamit ko. At itong isa naman ay kinabit ko na dito para pagtapos natin mag-ayos ay
malagyan na rin natin ng tubig. Habang naghihintay nga pala ay nag-ayos na rin tayo dito ng tarundon. Ito nga pala yung hindi natapos. Kasi pag pinatungan ito ng mataas ay gumubuho. Kaya pinatigas muna. Kaya kami na lang ni Jerang tumapos nito. Hello mga kahito, ito nga pala yung last part na ating gagawin bago kuryente tayo para siguraduhin na walang maging predator sa ating fish pond. Ito nga pala yung ating gagamitin na pang-kuryente. Ito ay 110 na kuryente. Pang-putol yan. Hindi na makita yung nandiklat. Nag-ground ako kuya. Ay sorry, nag-ground ka ba? Nag-ground yung kapatid niya. Effective pa. Anong sasabi? Effective. Pinatesting ko lang, nagana. Sabi niya, kuryente na. Bukas na darating ang ating fry. Kaya ito ang last process na ating gagawin. Ang magkuryente para masiguradong walang kahit anong laman ng ating fish pond. Sa mga magtatanong sa gamit kong pangkuryente, ito nga pala ay made of aluminum rod na nakakonekta sa 110 volt o isang wire lang yung live at nilagyan ng kahoy na handle. Kung tatanungin nyo mga kahito kung effective ito, yes, ramdam ko yung kirot sa aking paa. Kung may mahagip man itong isda, hito o igat, ito ay bumubulagta. Kaya dito masisiguro natin na walang predator na may iwan sa ating fish pond. Nakatapos na nga tayo dito mga kahito. Kaya ito ay ating patutubigan na at padilim na din. Ang kaso, nagkaroon dito ng aberya. Ayaw umandar ng ating patubig. Namaltos na nga pala yung aking kamay, kakahatak ng lever niyan. Ang kaso, ayaw talaga. Tapos nag-stack up pa. Kaya kinailangan ko palang umuwi dyan. Inisip ko kung ipagpapabukas ko na lang na gawin ito. Ang kaso, masasayang yung aming paghihirap dyan. Dahil sigurado, magkakaroon ng tubig na manggagaling sa ibang mga pond o sa labas. At hindi yun goods para sa ating mga fry. Siguradong madidisgrasya. Kaya binalikan ko pala yan. At inabot na pala ako ng alas 8 bago mapagana yan. Hindi nga pala ako mekaniko pero may konting kaalaman ako dahil mahilig ako manood ng mga DIY. Kaya ako na rin pala ang gumagawa ng mga makina kung konting troubleshoot lang naman yung kailangan at hindi naman ganun kalala yung sira. Hindi na pala ako nakapag-video nun dahil gamit ko yung cellphone ko pang ilaw at ako na lang din pala yung bumalik mag-isa dyan at all goods, napagana ko naman. Pag pray nga pala ang ilalagay nyo ay dapat ay hanggang tuhod lang ang tubig nito. So paano mga kahito, hanggang dito na lamang. Paalam!